ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga ikalamayong Pasko ka na itong tananog. Welcome to sa Tuparagupan sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo, Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala do. Pila ka adlaw na lang yun, mga igala, no? Pila ka oras. Ay, nabuang na. Pila ka oras na lang yun, mga igala. Pasko na yun, no? So, anyways, mga igala, no? Kumusta niyo pagpangandam di sa inyong pagluto, no? Mga ganiyang buntag sa pang-agrikultura. Hisgot ta kining hisgot ta about kining mga presyo sa merkado, no? Although wala na natatiwas sa ubang mga lugar, mga igala, pero importante diri sa to bangkiruhan. O mga tutunay hisgutan kaganiyang mga igala. Kumusta ba inyong pagpamalingki daghang bang tao? No? Of course, taon-taon. Saan ba mga igala nga naga-last minute pa, no? Naga-last minute na naga-grocery para magluto, no? Was nanapon yung mga ginapang-ingon na po sa to. Mga tao ba, nanapon taan yung panahon nga kung asa ang giluto, dili ipakaon sa to, bisag hastang gutuman na kay wala pa alas 12. Sa bagay, di mo muna para sa imuha ko ng handa, God, para mo na sa birthday ni Jesus, no? Birthday ni mo. Ha? Birthday ni mo, no? Unless lang kung ka-birthday ni mo si Marcel Mamonda Salia nga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday Ate Marcel Mamonda Salia. Happy birthday. Oh, dito ako tug karon te. Sorry te. No, pero happy birthday. Pila nag-iedad ni Ate Marcel gali kay bata pa baya ako, nagalanog-lanog na ba na siya sa radyo baya, no? Oh, marag di siya bata gud, marag siguro wala pa gipanganak. Naglanog-lanog na siya sa radyo diri sa Davao City. Charing. Bitaw eh. Bitaw, happy birthday, te. Sana may pa-spaghetti ka sa Friday. Charing. Oh, birthday ka rin ni Ate Marcel, no? Oh, kaya sila Ate Marcel, mga igala. Si Ate Marcel Mamonda Salia, si Ate Maymay Benedicto. Oh, muna sa ito nga ginapaminaw sa kuang pan sa unas pika stasyon pa sila, no? Oh, sila to ginapaminaw sa akong pamilya. Nakalansa gina sila perminti ng kuan radyo na sa una sa balay. Karon kauban nami. Anyways, my gala,
Unta no, kamusta inyong kuan na kumpleto ba ninyo ang inyong misa de Gallo? Ang siyam ka adlaw nga misa de Gallo, no? Tapos usa yung wish good health, tapos pagmon mag-inom, magbuntag mag-inom. Ay nako. Lamay ba ninyo pampakugon? O Lord, unta Lord, nag-wish ka ba sa 2026 Lord kanang tagaan ko nimo og kaning mayong panlawas niya daghan kay ginom nga ko kaya ako dito. Sorry, ako ditong coke di ay. Oprang mga galay mag-inom og taman. Dito karon mga galay ang kwan karon no. Inom kaon mo ginapermintigit ang kwan sa Pasko no pero unta kwan no sa compact mga higala kwan na gid no kana nagabawas na kay kog kaon gid karon mga higala no siguro na mayat ko karon no kay kwan man good no lisod na mo tapos kailangan natin mga fitness exercise no kay tunyagi sunod-sunod ang party after sa tournament na mo mga higala sa GSIS no kanang mga kwan na good kanang goodwill tournament lang good kwan lang kanang friendship games no after atong tournament during the first weekend sa December sa bugata na sa kong lawas kay sunod ang party after ato no ay nako pero kwan no one thing nga nagkuano pasalamat ako karon 2025 kay nasulod ko nga nasaag ko sa tennis no ang makadula day ko no kay ako binagipangandoy high school pa. But anyways, may higala din hita sa tong isgutanan mga higala no. With regards sa tong seguridad dinis Davao City mga higala ko sa to ang nakahinabi no. Ingon na to eksklusibong nakahinabi nako ang acting city director charing. O eksklusibo na kung nakakuan niya pa after na ko interview siya na nagipusil dito patay sa may kuan Bago Galiera. Diyos ko, ano na ako nakuha no Diyos ko. Sayang nga. Pero broad daylight beto na. But anyways, may gala. Hindi man ako may labot sa Pasko na. Pag personal grudge man siguro to. Gisundan, kita-katagom daw to. Coordinate sa to isugatanan may gala sa to ang kuano sa to ang seguridad sa Pasko may gala kun asa. Grabe nga seguridad mga igala no nga ipahamtang karon sa to mga simbahan mo gini siguro gino kanang kuan gino tong simbahan mga igala no tapos kanya kadlaw naglibantay nila tapos na po mga misa unya mga igala sa mga simbahan Katoliko mga igala so ila pa ginabantayan mga igala and ang ugma mga igala no ang kining pagdagsa no sa libuan no ang estimate is nasa 30 to 50,000 ka mga tao ang mudagsa diya sa may Taal Bangkal mga higala no alang sa kaning Paskuhan sa Taal mga higala no wala sa kuan na gani siya mga higala no nahimo na ning tradisyon sa tong mga taga Davao og mga even dili ng mga silingang dili taga Davao no from other provinces mga higala nga mo ni diri kay para mamasko lang gid diya sa Duterte Ancestral House mga higala sa Bangkal no. So mo na isa sa mga ginapangandaman karon sa ato ang Davao City Police Office no. No, kung unsa man mga seguridad nga ipahamtang diha atong paminawan mga higala no. Ang atong eksklusibo no. Kaya wala man ito eksklusibo mga higala nya isulti mi po na sa tanan no impormasyon o ang ato ang kuan mga higala no atong pakighinabi kang Davao City Police Office Acting City Director Manan Muwarip mga higala no. Alang sa mga preparation o guban pa nga mga security measures mga higala. Paminaw na to. So far naman, wala namang reported na mga insidente within the vicinity of the churches na kung saan andyan tayo. So far, up to today and hanggang kaninang madaling araw, natanong din natin yung ilang mga station commander natin. Dito rin yung ating station commander ng Toril. Meron lang mga simbahan, no? Dati-rati ay 2 mass. Ginagawa nila ngayon 1 lang. So, expect natin yan. Mamayang madaling araw, maglalagay ulit tayo ng kapulisan natin. So, until New Year, sir, may na security pa rin ang pinapatuparan sa buong Davao City. Yes, lalong-lalo, mag-end of the year na rin. At alam natin dito sa Davao City, may dekada na rin kung saan bawal ang magpaputok ng firecrackers at pyrotechnics gumamit. At yun ay lalo nating paigtingin and hoping wala tayong mahuling violators upang sila ay makapagselebra ng kanilang Kapaskuhan at manigong bagong taon
itong 2026. Speaking of firecrackers, sir, meron kasi tayong mga ibang mga kabataan na usually yung mga violators ito is mga kabataan pero hindi natin makakasuit because they are exempted from any criminal liability according to Republic Act. Yes, yun yung mga nahuli nating mga kabataan, lalo no, sa mga power plant areas, kung saan gumagamit sila ng malantaka, yung bakal at saka yung kawayan, na pinagbabawal din natin yun, o kakibat yung ating barangay officials at ating CSWD. Tino-turnover naman natin sa kanila at nire-rescue natin yung ating kabataan. How about ano sir, meron ba tayong plano na parang yung mga magulang is sila yung magiging liable? Meron din naman yun, but unfortunately, sumusunod din naman at nangangako din naman na di naulit. So, patuloy nating minomonitor yun. Pagtawag dito, lantaka yan eh. So, mahigpit din tayo dun. Dahil kung pagbasehan natin yung previous data, meron din naman nahuli nun. Nakuha at na-confiscate din yung kanilang malantaka. Gano'n ba ka-intensified yung campaign natin against this improvised explosives, improvised na mga paputok? Ganon din. Kung ano yung sa regular na firecrackers, yung regular nga, bawal. What more yung mga improvised na mga paputok. So, bawal din yun. So, susuyurin natin yung mga interior ng mga barangays. Yes, kasama yung ating mga barangay officials, tanod, police auxiliaries, at ating kapulisan at Task Force Davao. We will implement the ban on the use of firecrackers and pyrotechnics in the city of Davao, particularly this Yuletide season ng Christmas at Manigong Bagong Taon on January. Yun yung sabi mo, no mercy, sir. Yes, no mercy tayo doon. Kaya nga sabi natin, so far nga naman, halos makabataan lang yung talagang ang nasisita ng ating mga kapulisan, lalong-lalo yung mga power plant galing sa city. So, after nung mag-meeting yung ating operation with the PSSO ng city, ay nag-meeting rin kami rito. So, kung inyong mapapansin, mismong my station commander ang ginawa nating STG, group commander, kung saan makokontrol nila yung kanilang matauhan, kasama yung kanilang mga police auxiliary to ensure the safety of all the Davaoenyo na pupunta doon sa Taal. It is already a tradition here in the city of Davao, and hoping the constituents na pupunta ron ay sumunod sa mga patakaran natin na alam din naman nila kung ano yung mga patakaran, tulad nung bawal magdala ng decolor na backpack. So iwanan yan doon sa unang sektor pa lang. So meron din tayong pinahigpit na screening area upang yung then by level of pasok yan. Example, 200, 200, 200 muna upang makontrol natin yung flow of tao kasama yung PSSO natin, yung CSSO at saka yung Police Auxiliary at yung kapulisan kasama yung Task Force Davao. Tulong-tulong kami dyan upang masiguro ang kanilang kaligtasan. So, ano yung tawag natin dito? Kasi usually, yung pumupunta dyan is yung iba hindi taga Davao. Yes. Oo. Hindi taga Davao. So meron na tayong mga announcement sa ating social media. Yung ang city naman ho ay meron ding announcement pertaining to that. That's why aking pananawagan sa lahat ng constituents na pupunta dun sa Taal. Alam nyo kung anong meron doon. So tulong-tulong ho tayo. Ipulis din nila yung mga sarili nila upang hindi na tayo masyadong mahirapan doon. So kung tulong-tulong yung tao at pulis, then we're looking forward na maging maayos at masaya yung pagsalubong natin ng New Year, Christmas, no? Sorry pala, Christmas sa 25 at 24 ng madaling araw to 25 ng araw ng December. Kasi sir, usually 24 pala ng gabi dyan nila sinasalubong yung Pasko. Yeah, may pila na ron, kaya mag-early deployment kami. Sa 24 pa lang, meron na tayong skeletal force dyan. Then, yung pagmadaling araw ng around 2 a.m., full force tayo dyan. So, kasi doon, parang dumarami yung mga tao dyan. Yes, and we're expecting more or less mga 40 to 50,000 based on dun sa mga previous data na present ng ating operation. So, mga igala, ang pahayag ni Davao City Police Office Acting City Director Manan Muarip, mga igala. So, ingayon na siya mga katambayan,
kanang diha manggod sa Taal manggod no. Well, historically sukad sa akong pagkamanlinyahay diha sa unang panahon no. How many years ago no, hantod sa naga-cover na ko diha for a decade no. Lagi uban dira mga higala no, even gabi pa lang sa 24 mga higala, unyang gabi pa lang no. No, nanagay nagapila diha nila sugato ng Pasko mga higala. Siguro ambot pwede man ta sila dili mo pila dira no, pila ra may hatag diha no, but I don't know sa naa diha no, sa may Taal gid mga higala anong gusto gid sila mo pila diha no. Kung imong kanon di naman na pareha sa una, kung kato sa una kay itong mga baldi-baldi sa una na pay GC. Karon na pa mga pay GC pero gamay na lang of course may gala sa tungod sa inflation. No, gamay na lang gyud mapalit sa budget gid karon nila gid sa atong city government mga gala. Or sa mga kauban ng mga sponsors. No, so dili na gining ana kadaghan mga gala no, siguro gid ilan lang gito nga po lang uban mga gala, it's because gusto nila maapod pod no. Mo na mga kuan na to may gala no nga mga senior citizens no, mga isa sa mga mupila diha no, una gid sa mupila diha no. Sabi na pamilya so kay per individual man ang kuan, per individual man pod ang kuan no. So anyway, sila pagbigyan man pod kay tawagan ni Pasko man, di ba? Diba na magpamilya man diha mga higala kay isa-isa man sa tagaan no. Magpamilya na sila mo anha diha mga higala no, para mamasko gid no. But na gid sila mamasko gid ang mga higala. Siguro well pang New Year siguro nila pod no. Well, ana mo mga higala sa mga murag ka ng prinsipyo sa lamigas mga higala ba no nga. Dapat daghan mo kay para dako inyong makarga. Ana pa na sila diha mga higala no. So kato lang bawal ang backpack no, bawal gyud ang backpack katong mga kanister na mga covered no, dapat transparent lang no. Pero namay ko nata naman natay marag baggage counter kung wala ko balo kung wako nagkamali sa pagpaminaw kay Colonel Muarip mga higala o uban pa no. So mo na mga higala no, kung namoy kaya ay na mo pila diha sa ay na mo pila diha sa sa Taal hatag na sa mga tinud nga nanginahanglan no. Pero kung satisfied mo nga mo pila diha bisan sa kadagang tao hindi mo pud mi kapugungan na mga higala. Pero kung ay ano lang yung sakripisyo nyo ang yung pamilya nga magkuan mo diha mo kung kaya lang kung kaya dili man sa ingon na bawal lang din mo mana din na mga higala no. Kung kaya lang no, dili na lang mo kuan din no okay. Kuan pod no, hago ba magpila ba may higala no, puting taasa sa una kinabot as may puan no, karon kaya asa na pud kaya ni maabot na pud mga pilahan ni no. So anyways mga higala, balik kita man lang sa mga importanteng painomdom niya to si Dianan. Balik kita mga higala din sa Tapalagupan sa Tulumanong Tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito mga higala on a Christmas Eve. Sorry. No, pila ka daw lang sa una no, kung wala ko nagdali no, sana magsamok-samok na ko sa PTV kay magbabay-babay pod ko niya sa newscast pod. Pero murag saong man nato nga naman tayo responsibilidad char. Bito mga katambayan ay tawag ka mga katambayan no, Pasko man gid karon no, pila ka oras Pasko na no. We will celebrate no, ingon ta sa kuan daw sa Biblia mga higala nga panak si Jesus daw mga higala. Pero wa mo ko date nga nakabutanggod no. Sa una ba nagagamit sila kalendaryo? Sa una naman mga kalendaryo sa una di ba sa una nga sistema. I don't know. Yung analyson. Dili ko expert ana no. May bahala paglalis siya. Anyways mga higala, ang Pasko man jud karon mga higala, peaceful gid or mga higala, pero tayo sa kabutang gid mga higala nga di gid na ko pwede mapalampas gid no, og dili ko makayaw-yaw. Although na ko na nako ni siya mga higala no na istoryahan ko na ni mga higala no. Na nahisgutan ko na ni sa mga milabayng semana no, katong kuan no.
Well, ako ani mga higala, ang punto lang ako ani is dili man sa pagbash sa ilaha mga higala, no. But I just want to ano lang ba no kay namang kay ubang mga content creators mga higala nga luyo sa gipagawas nga kaning closure order sa city government, no. Well, I'm talking about the green GSM taxis mga higala. I agree with the green, wala mo ko yung kontra ng green GSM taxis mga higala, no. It's because makatabang man na on the transport, mass transportation nato or public transport nato diri sa Davao, tapos clean pa kay electronic vehicle, no. O electric vehicle, so meaning wala kay siya nagkakunog emission. Pero ang charging ng anak kung asa pa lang kay mas madagan ang demand anak sa tuang pole, no, sa tuang kuryente. So diha na po sa power plant nato. Pero, well, at least isa lang ang nagabuga nung dili tanan dili daghan, no. Pero ang kanang punto lang nako ani karon mga higala is namang way ko, no, although I am hoping na ma-approve gid sila, no. Pero 600 ba na sa ka-taxis mga higala, no. 600 ka mga taxis, what if magdungan ng dagan tanan, di ba? And of course mga higala, no, 600 taxis, electronic vehicle, paunsa kaya na siya nga kuno style. So kinahanglan na gid siya impact plan gid mga higala nga pagabuhaton. So, ang problema man gud, kung nasubay sila sa proseso, wala problema. Problema, wala mo sila nasubay sa proseso, although nakakuha sila og franchise gikan sa LTFRB, no? Ang upang do sa uban, legal na dayon mga higala, no? So, namugot tayo ginatawag po nga natin ulinan sa nga City Transport and Traffic Code of Davao City. Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City. Naadata din mga higala nga, kinahanglan, any franchise nga uso diri sa syudad, kinahanglan mo agi po gina sa kwan mga higala, no, sa kaning traffic impact plan. Even yung mga buildings mga bago, appeal na sila sa kwan nga dapat na traffic impact plan, no, para makabalot ako usab ang kwan na pamaagi nga dili sila makakwan sa traffic, no. Nga kani siya mga higala is public utility vehicle. Now, kung kuan mga higala, kung diretso sila may galawalay ko niya, sabay na sila manguan, sabay na sila nga sabay na sila managan. Nga huot kay ang traffic nato diri, especially during rush hours, no? Usaon na pagkuan, no? Usaon na pangitang solusyon kung walay pagtuon, no? Kinahanglan isa pa mga higala, no? Tingala kung aning kadaghan na fleet mga higala, no, nga kasagaran sa mga taxi driver ato ang storya, no, nagkahinay pagpanaksi dinhi. So do they have the study or feasibility study about this, no, on the ano? So kung daghan ng mga taxi karon mga higala dinhi nga nagareklamo nga wala sila income, then kumudagdag ni mas mag-ilog sila sa pasahero. Di ba? Unless libreng sakay. Bito, wakakuha lang kan ba, no? Hey, ang reklamo nila is, wala na yung nightlife din, Well, ang reklamo to sa kameraman sa PTV, wala na yung nightlife din, so patay daw negosyo. Otro po ni. No? Patay po ni mga higala. Kung wala ni nataro og pagtuon. Magdugay ba na din wala ba mga feasibility studies mga higala, no? Gwapo ang promotion. Isa sa ko nang ginagawa ni mga higala is, doon sa closure order, nagyapoy promotion. No? Yung tanga, ano na pa magyapoy promotion Nga unang-una, close pa man. Pwede pa man nila na i-hold na ilang promotion mga higala sa mga content creators. Kung anong padayon sila nga nagapagawa sana, they are sending the wrong signal mga higala. To the Davao News na, abi pa na ako close kay walay permit. Nana din ni permit, bisag wala pa. Di ba? No? And I think mga higala, no, sa pag-issue sa franchise ani mga higala, there is something wrong mga higala, no, nga wala abot lang kung ako wala due diligence. It's because dapat or basig part lang po silang kwan, pero dapat manggod mga higala, no, sama sa katokong na saksihan sa kasesyon mga higala, no, nga dili ka dapat mo rely kung usa lang giingon sa tao, dapat imong naka due diligence mga higala to check on their
to check on their permits, mga igala, local permits, na bago na aprobahan ang ilahang franchise. And then, napaman po dira sa Cebu po di ay, wala man po na nag-aprobahan. Ay, Diyos ko. Even sa Cebu, nagpagawa so ko na kong auntie, nailambag kong governor mga igala na si Governor Pamela Baricuatro nga wala po din na nag-secure local permits sa ilang probinsya. No? Wala po kayo promotion. Ay, nako. Anyways, may igala, sa ano, I think, during the special session, may igala, no? Gahapon, no? December 24, 24? Karoon 24, di ba? 23, December 23, gisgutan yung mga igala, no? Sa konseho, pinagi sa privilege speech ni Councilor Jopet Baluran, ang chairman sa Committee on Transportation. Og mo niyang kuan mga igala, no? Wala may dautan mga igala no na ay mga bagong mga fleet diri sa to ang taxi fleet diri sa to ang dakbayan. Subay lang to sa proseso. Anyways, mga igala, paminaw na to mga igala, no? Ang atong pakikihinabi kang Councilor Jopet Baluran mga igala kabayan sa mong issue. Paminaw na to. Katong sa GSM na issue, niagi ba to sa City Council for approval? Wala yun. Wala yun sila na-argue. Kung nakita ninyo ang ipagawas na statement coming from the city government, wala yun sila na-argue ang city. Naamagod sa kaning comprehensive traffic code na to, no? Section 151, tanan, bus, jeepney, taxi, mga gigid sa Davao. So, LGU. kung sabi una buhaton dapat nila cons before sila kaning approve or makadagan sa syudad. Unsa, first is mag-secure sila sa LTFRB. And I believe murag naa na, no? Naa na sila ay 600 slots. Ang wala lang ang na-bypass is ang diri sa tuwa sa city. And kung naminaw mo sa akong privilege sir kanina, this is not to deny them, no? In fact, i-support ba na to ang IVIDA na balaod. Pero ang atoa lang is moagi gyud diri sa atoa sa city. So, kinahanglan ba din nag-approve gikan sa sanggunian po na? Kinahanglan mag-conduct din og study, no? Both the LTFRB and the CTTMO. Ang sanggunian po, kinahanglan ba approve gikan sa sanggunian? Resolution. Involvement ni Sanggunian sa approval. Oo, interposing no objection. Tomorrow na ang Pag after mo abot sa mo ang study nagi-conduct ni CTTMO kay as you can see ang ato ang syudad karon traffic kaayo. So mao lang man na kay na I believe na ay mga kani mga taxi operators nato karon daghan sila existing na approved na franchise na naa sa ilahang garahe naka-standby, wala pa gani na nakadagan kay tungod scarcity of drivers, no? How much more kung naanay mo drive ato, tapos madungagan pa gyud tag another taxi. So kana ba nga to mga ginatanaw. Pero sa ako ang nasabtan diri, okay na ang ilahang franchise sa LTFRB. Sir, warning or reminder na lang po sa ato ang mga future po na mga gusto magkanda ko ganyan na kind of business. Sa itong masulti, in the light of the situation nga na mga nagkantay sila dapat. Kasi mo mainom sila or message sila. Mo agi undergo kita og unsa kanang process ba kanang gitawag nato standard operating procedures. So kita diri sa city unsay requirement sa city and then sa franchising dito man na gyud sa LTFRB. So Kaya magipasa na resolution o say kung ano sa urging the LTFRB to conduct a comprehensive study with regards to this 600 na additional electric vehicle taxi. Pero what's the approval of the LTFRB? Di ba, nana siya, magniagi na siya study? Yes, LTFRB na side.
ang diri sa city TMO and the board mo to atong gusto mahitabo no. Collaboration sa LTFRB and the city TMO. So mo to mga higala no. Nay nasukon pa ni magdali na maguli. Ang pahayag ni Councilor Jopet Baluran mga higala no sa to paginabi with regards kaning sa Green GSM taxi. Well mga higala wala tay kontra no kung naingon ani mga higala. Musubay na sa proseso o himuan og pagtuon. Ana ba? Ana lang. Wala tay kwan. This is development. No, this is development, no? So, ang kwan na to ani mga higala, paunsa gid siya makuan no nga atarong nato no, dahil magdagan sa tong kalsada kasi kita reklamo, kasi kita promote sa Davao, no? Ito nga yung sig-promote anang Davao, sa trapika na. Well, mga higala mo na part mas development mga higala. No? Buso ba sa kwan? Mo na karon mga higala no nga stricto atong syudad. Di ba stricto atong syudad? Actually mga higala. Kung musunod ka sa balahon. No? Obligasyon nato na nga musunod sa balahon, no? Obligasyon po sa gobyerno na protektahan ang welfare mga higala, balansihon ang welfare sa ilang katauhan. No? No, kung dili mo kaangay, pwede man mo balhin og kuan, panabo. No, dito na lang mo puyo. Pwede mo balik Samal, no? Kay Nanay Bridge, no? Patay daw turismo daw sa Davao daw ko eh. Kuan lagi daw, pero taas kay tourism index mga higala. Pero, kuan lagi daw, kanadari ang airport. And so, pero bita mga higala, no? Mo na to ang kuan no? Well, mamatay man ang turismo or dili. Importante, tanang tao dili mga higala sa Davao City, makapamuyo nga kuno makapuyo nga peaceful no nga andun malinawon no dili kay ma-stress ta ng traffic no pero dili balik ta dire sa GSM wala problema gina sa city government no subay na kita sa proseso subay sa proseso may higala no kay daghan ba kay na yung fleet. Imagine that 600 no and then mo po na pungutan na po nakakantak pa mo o kanang feasibility study no unless mo ato sila laing lugar like Tagum, Digos no kung Davao City lang even jeepney drivers mga higala no sa mga lagyo nga lugar like Kalinan mga higala paggabi na di na kayo sila mo biyahe pababa og Davao kay alkansin na sila sa pasahero mga higala kay ang pagpauli gikan downtown daghan ang pagpabalik og Davao downtown mao na ilang problema yung problema sa mga jeep no nga mo na dili sa muuli kay tungod alkansin na sila sa crudo or sa gasolina backload wala sila backload mo gina ang isa sa mga kuan po sa itong mga driver po, no? So, reklamo na guys sila, kanina yung mga libreng sakay, pero ang libreng sakay mga higala, para gina sa rush hour lang mga higala, no? Mabita na nga sa rush hour sa higikuan, kitangod na iuban mga higala ng mga tanggong. So, kung kitangod mga tanggong, pabutangan na lang, deploy na lang na siyang libreng sakay. Mo na siya ang prinsipyo diha mga higala. Anyways, may ganawa tayo kong oras ang alam si Buk Persa sa DXRP Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Davao mga ganawa ko yung nakauban Armando Feniquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas hangtod sunod sa abdagan. Salamat og may adlaw ka natong tanan. Tama, nakalimot ko. May Pasko ka natong tanan pa di ay mga higala no. Dagan salamat no. Alang sa tanan nga mo celebrate. Merry Christmas sa atong tanan. Bye-bye.